Sa pagpapatuloy ng aking paghahanap sa kapatid kong nawawala, may nakita akong isang matandang lalaki na nakakubli sa likod ng mga lobo at ramdam na ramdam ko ang pagod niya sa buong araw na pagdala ko. Kaya nakuha niya agad ang atensyon ko. Agad ko na rin siyang tinawag upang makabili ng panindan niyang lobo. At dahil sa kagustuhan niyang makabenta kahit gabi na ay agad siyang lumapit. At habang tinitignan ko ang mga nilalako niyang lobo ay nakipagkwentuhan na rin ako at tinanong siya kung ilan nang nabebenta niya sa maghapong pagdala ko. Wala ka pang benta. Kasi sa hindi ko kapit na kaya dyan na ako sa UP Quadrilla. May benta ka na. Kaya na kayo, kaya ako pagkapitan. Kaya imbis na bumili ako ng panindan niyang lobo ay binigyan ko na lang siya ng konting tulong. Nais ko man bilhin lahat ng panindan niyang lobo para makauwi na siya ay wala rin naman ako sapat na pera para gawin yun. Kaya kung mapadaan kayo dito sa may UP Town Center sa may UP Diliman, bilhan nyo para makatulong din tayo sa kanya. At maya lang ay agad na rin ako pinasukan ng booking dito lang din sa may UP Town Center. At si ma'am ang CS ko, kaya agad ko na rin inabot ang helmet at sabay request permission kung pwede ako magtanong at ang sabi niya ay pwede naman. Kaya dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na magtanong tungkol sa kapatid ko nawawala. At tulad din ng sagot ng iba, kung napagtanungan ay wala rin. Nakakalungkot man pero sige lang, tuloy-tuloy lang. Kaya agad na rin kaming umalis at nagpatuloy at pagdating nga namin sa drop point ni ma'am ng maayos at ligtas ay wag daw muna ako umalis at ipapakita daw niya muna sa mama niya ang picture ng kapatid kong nawawala. Ang dami talagang mabubuting tao tulad ni ma'am. Kaya ang sabi ko baka pipicture lang tapos ipopost sa FB at isishare din niya sa iba. Maya lang ay may tumawag sa akin at may lobas na isang babae. Kaya agad ko na rin siyang nilapitan at yun pala ay mother ng CS ko. Ang akala ko ay simpleng kwentuhan at pagtatanong lang kung paano at bakit nawala ang kapatid ko. Hanggang sa umantong sa pagpapayo at pagbabagi ng banal na espiritu ng Diyos. Kapatid mo ba to? Oo, ma'am. Kapatid ko po yan, ma'am. Anong kapansanan niya? Ano siya, ma'am eh? Polio siya, ma'am. Tapos may sakit po siyang epilepsy. Yung paralyzed yung top body niya. Malilit to, ma'am. Malilit din. Kaya pagka naglalakad siya, tulad siya ng na-stroke. Tapos ang isip niya pang bata, pang 9 years old. Tapos bigla umalis sa bahay niyo. Oo, ma'am. Na hindi na nakabalik. With God, nothing is impossible. Sa atin, lahat imposible na yan. Pero sa Diyos, wala. Come to me, all of you who are weary and heavily laden. Diba? I will give you rest. At ito talaga ang the best na natanggap kong tip ngayong gabi sa mga pasahero ko ay ang ipagdasal ako sa aking mga biyahe at paghahanap ko sa aking kapatid na nawawala. Wala akong kakayanan na makita siya, Lord, pero sa pamamagitan ng pag-surrender ko sa iyo, Lord, ikaw ang maglilid kung paano siya makita. Bigla nga tumaas ang balahibo ko nang may biglang umungol na aso habang kami ay nagdarasal. Umuungol? Sige. Panginoon, salamat namin si Mark. Panginoong Diyos ay nasa sa iyong dakilang, Lord, pag-iingat, Panginoon. Alam namin, Lord, na naririnig mo ang panalangin ng kanilang pamilya. Panginoong Diyos, muli, Panginoon, sinusurrender namin sa iyo si Mark. Panginoon, Lord, sa iyong pag-iingat, Lord, ilayon ka sa lahat ng uri ng kapahamakan, Panginoon. Gayon pa man, nagpatuloy pa rin kami at lubos na nagtitiwala at nananampalataya sa buong may kapal na maging maayos din ang lahat at nasa mabuting kalagayan ng kapatid ko nawawala. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Maraming salamat, mama. Okay, sige, okay na. Thank you, ha. Buti na lang, ipasahero ko si ma'am. Yun ang the best na natanggap kong tip ngayon, ma'am, sa'yo. Maliban dun sa pamasahe na binigay mo sa akin. Oo, the best. Yan ang pinaka-the best na tip na talaga binigay mo sa akin. Kaya pagkatapos ng tagpo na yun ay punong-puno talaga ako ng pag-asa na balang araw ay makikita ko rin siya sa pamamagitan ng kaloob ng Panginoon at sa gabay ng banal na espiritu. Kaya naisip ko tuloy si tatay kanina ng aking tinulungan. Ang bilis talaga ng response ni Lord tapos sobra-sobra pa. Kaya ang aral dito ay gumawa ng mabuti sa kapwa upang makamit mo ang pagpapala.